Meet my new friend Ankush. Ankush, who goes by Indianong Bistak online, is a content creator from the Philippines. Being from an Indian family, growing up in the Philippines, and now living in Canada, Ankush has experience with an incredibly interesting mixture of cultures. You definitely need to check out his TikTok, link in the description below. Although you might not immediately take Ankush for a Filipino, he is as Pinoy as they come, and is a fluent speaker of both Tagalog and Bisaya, among other languages. I had a very interesting conversation with Indianong Bistak about his cultural heritage, his linguistic abilities, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Kamusta ka na, bro? Okay lang bro, ikaw ng balita. Walang balita. Buhay pa rin. Ankush? Ankush pa? Ankush. Yeah. Okay, Oo. pero Indianong Bistak yung Bistak. pangalan mo sa TikTok, diba? Oo. Bistak, ibig sabihin Bisaya, diba? Bisaya, yeah. Bisaya ka pala, Bisaya, oo. pero marunong ka rin magtagalog. Marunong din naman. Ay nako, ilang salita ang kaya mo? I think mga 6 siguro. 6 na. Woo. 6. Ikaw ba? 4 lang. 4. English, Tagalog, ano pa? German, Spanish. Sige nga, sample German. Ich konnte ein bisschen auf Deutsch sprechen, wenn du willst. Also heutzutage ist mein Deutsch ein bisschen schlecht, weil ich niemandem auf Deutsch hier zum Reden habe. Ayos. Wala akong naintindihan pero Ibig sabihin na parang bumaba na talaga yung German ko kasi wala akong kausap dito sa German. pero ano ka, Germany ka? German yung lahi ko, pero Okay. ipinanganak ako dito sa Canada. Okay. Both parents German. German sila pero ipinanganak din sila dito. Dati pa talaga yun sa mga great-grandparents ko noon. Pero ano ba sa'yo? Anong salita ang kaya mo? Kaya ko ng Tagalog, Bisaya, English, Punjabi. Kasi Punjabi ako eh. Tapos, marunong din ako mag-Hindi. Tapos yung Urdu naman is konti-konti lang. Hindi ako fluent sa Urdu. Pero kasi yung Urdu tsaka Hindi, similar sila eh. Pero yung Oo. Punjabi, useful yun talaga dito sa Canada, di ba? Maraming Punjabi din Oo. dito. Madami. Lalo na dyan sa Vancouver. Pasample sa Punjabi. May Jared Dinal Gal Karna. Kausap ko si Jared, parang ganun. You've seen me speak Tagalog, but have you considered learning it yourself? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. With 10 in-depth video lessons, this course serves as your ultimate entry point to mastering the fundamentals of the Tagalog language. Enjoy lifelong access, not only to the video lessons, but also the corresponding PDF vocabulary sheets that will help you practice new words and internalize useful sentence structures. This course is my passion project, inspired by the desire to provide a resource I wish I had when I began my Tagalog journey. Ready to learn? Check out the link in the description for more details and seize this opportunity to make Tagalog a part of your story. Now back to the video. Anong gamit mo sa mga magulang mo? Punjabi din ako. Yung Punjabi ko nga parang feeling ko pagdating ko dito, mas natuto ako mag-Punjabi kasi ang daming Punjabi eh. Sa bahay kasi namin, marunong ako makipag-conversation pero parang may pagka-broken din pa rin. But mas natuto ako mag-Punjabi dito talaga. Anong unang salita mo? Punjabi ata eh. Yun yung sa bahay namin eh. Punjabi, pagkatapos ng Punjabi, nag-Tagalog. And then after ng Tagalog, Bisaya. Oh, Ikaw ba? English muna, yun yung unang salita ko dito. Tapos Tagalog, yung pangalawa. Bakit Tagalog? May jowa ko noon, Pinay. Safe boy ka pala eh. Pero Yari alam mo, ka. kung gusto mo matuto ng ibang salita, mas madali pag may girlfriend o may boyfriend, di ba? Or friend. Pwedeng friend lang muna. Pwede friend muna, pero alam mo, parang mas matagal ka nag-uusap sa jowa mo kaysa sa mga ibang kaibigan mo. Oo. Kaya kung gusto mo magsanay araw-araw ng marami, dapat jowa. Maghanap ng jowa. Hindi kailangan, syempre hindi kailangan, pero mas madali pag majowa. Kasi noon nakilala ko yung dating jowa ko, wala kong alam sa Pilipinas. Wala kong alam sa Tagalog. English lang yung kaya ko. Tapos napansin ko na, okay, iba talaga yung ginagamit nilang salita. Gusto ko rin matutunan yon para hindi maging OP sa mga party nila. Gusto kong maintindihan yung chismis, lahat nito. Kaya nagsimula ako matutong mag-Tagalog para lang sa kanya. Fluent na yun. Nakakapag-conversation ko na in Tagalog talaga eh. So, ayos din, di ba? Pero para sa iyo, Tagalog yung pangalawang salita na natutunan mo. Paano yun nangyari? I think nung sa school ako eh. Hindi, medyo ano na yung memory ko kasi. Pero yun yung pagkakatanda ko. Grade 1 and 2, I think pati 3 din, Tagalog lang. But yung mga kaklase ko kasi is puro mga Bisaya kasi I'm from Mindanao eh. So parang ako din, as parang kagaya mo, kailangan kong parang na-OP ako eh. So ganun, parang natutunan ko lang din kasi yung mga friends ko puro mga Bisaya din. Ipinanganak ka ba sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Oo. Okay, wow. Sa Pinoy ka pala. Pinoy by heart. Pinoy. Hindi lang sa sa puso, 'di ba? Sa Pinoy passport talaga. din. Hindi ako kumuha actually na Filipino citizen.
Ay talaga ba? Kahit ipinanganak ka doon? Bakit? Hindi kasi automatic sa Pilipinas yun eh. So you have to apply for it. Tapos ang pagkakaalam ko, medyo hassle ang process. Hindi ako sure pero yun yung sabi ng tatay ko na medyo hassle daw tsaka medyo expensive. Pero if half ka, automatic na Filipino citizen ang bata. But if pure ka, regardless kung pinanganak ka dun, wala. Kaiba talaga yun, di ba? Oo. So dapat i-change na nila ang rules nila. Oo, dapat. Eh di ikwenta mo sa akin, ipinanganak ka sa Pilipinas, lumaki ka sa Pilipinas? Born and raised sa Born Pilipinas. Sa Mindanao. So, born in Caloocan. Sa Manila Tapos, yun, di ba? Sa Manila ata yun. Wala akong masyadong knowledge sa basta born in Caloocan ako. And then raised sa Mindanao. Surigao City. Siargao? Surigao. Pag pupunta ka ng Siargao, dadaan ka muna ng Surigao. Kaya yung mga magulang mo, kailan sila lumipat sa Pilipinas? Mga 90s ata ganon. Oo. At bakit sila pumunta doon? I think negosyo. So, yung kapatid ng mama ko is yun yung nauna. Tapos yung nagdala din sa kapatid ng mama ko is yung in-laws niya. So, parang ganun lang yung nangyari din. So, kinuha nila yung mama ko, ganun, and then yung papa ko, ganun. Kaya sa dulo, lahat ng pamilya mo andon sa Pilipinas? Ando na sila, oo. But yung family ko ngayon actually, andito na din sila. So, lumipat na kaming lahat dito. Kailan kayo lumipat sa Canada? Ako, 2016. Pumunta ako dito international student. And then yung family ko naman is lumipat sila dito ng 2019 or 2020, ganun. At bakit gusto mong lumipat sa Canada? Wala yung yung Philippines kasi, di ba, parang future lang din yung at that time. Tapos, medyo sa family kasi namin at that time, hindi maganda yung namin kasi may nangyari sa family namin. Yun yung way namin na parang, maka-escape ba, kumbaga. Ako yung parang naging pathway. Kasi, ang nangyari kasi noon, para lang may idea ka, binaril yung papa ko. Parang yun yung naging trigger point namin na talagang mag-push na ako papunta ng Canada. Yung mga magulang mo, natututo ba silang mag-Tagalog? Oo, marunong sila mag-Tagalog. O Bisaya? Bisaya hindi actually. Pero nakakaintindi sila ng Bisaya. Pagdating sa conversation, gusto nilang Tagalog. Mas fluent sila sa Tagalog. Ilang taon sila sa Pilipinas sa lahat? Matagal na. Isipin mo, say for example, 90s pa sila dun. Mga 30 years? Almost 30 years siguro. 25 to 30 years, mga ganon. Wow, matagal talaga yun. Yung perception mo ng sarili mo, mas parang Filipino ikaw, mas Punjabi, para sa kultura mo mismo. Hindi ko alam, lost ako sa ko eh. Kasi nung nasa Pilipinas ako, hindi din ako i-consider na Pilipino. Kasi nga, Indian ako. Kung pumunta naman ako ng India, hindi din ako nila i-consider na fully Indian talaga. Kasi nga, born and raised ako sa labas eh. So parang hindi ko alam kung which is which. Pero at the end of the day, Punjabi pa rin ako, but andun pa rin yung Filipino na part kasi nga, born and raised dun. Pag sabi mo na hindi ka Filipino sa Pilipinas, hindi ka Indian sa India, anong ibig mong sabihin? Na hindi ka tinatanggap nila sa ibang bansa o yun lang yung perception ng sarili mo? Yun yung perception ng sarili ko kasi kahit ikaw, andun ka sa Pilipinas, ang tingin nila sa'yo is foreigner. Kahit marunong ka mag-Tagalog, at the end of the day, foreigner ka. So ganun din sa akin, marunong ako mag-Tagalog, born and raised ako dun. Oo, sinasabihan ako ng mga Pilipino na, Pilipino ka na, Filipino by heart, or whatsoever. Pero at the end of the day, Indian pa rin naman ako, 'di ba? Ganun yun. Sa India naman, Indian nga ako, but ang tingin nila sa amin is foreigner kasi nga galing ako ng Pilipinas. Hindi mo alam kung saan ka nabebelong ba. Parang identity crisis. Identity crisis, oo. Pag sabi mo sa mga Pilipino na ipinanganak ka sa Pilipinas, lumaki ka sa Pilipinas, anong sinasabi nila? Na okay, Pilipino ka na o foreigner ka pa? Pilipino na, syempre. Karamihan, yung sinasabi talaga nila is hindi ka na Indian, hindi ka na foreigner. Pero tayo natin mo to, ang taas ng bigote, ang taas ng ilaw. Anong Pilipino dito? Wala eh. Tapos pag tumatawag ka lang sa phone, sa tiyan ko na akala nila na Filipino ka talaga. Oo. Ako na lang yung nagsasabi na Indian po ako. Ganun kasi yung pangalan eh. Pagka tinatanong ako ng pangalan, it doesn't sound like Filipino eh. Unkush. Kaya sinasabi ko na born and raised po ako sa Pinas. Pero bakit ka nung una sa Tagalog pag andon ka sa Mindanao? Ewan ko, hindi ko alam kung anong reason actually. Pero yun yung tanda ko kasi yung mga tropa ko dati, yung mga kaibigan ko na kumbaga nagturo din sa akin mag-Bisaya. Tropa ko din sila hanggang ngayon eh. Sila yung nagsasabi sa akin, sila yung nagchichika na Tagalog lang naman yung alam mo dati. O hindi ko actually talaga remember. Pero parang special talaga yun kasi halos lahat ng mga Tagalog hindi sila marunong mag-Bisaya. Tapos Bisaya. Meron din Bisaya na nahihirapan
naman mag-Tagalog. Hindi mabebenta, kumbaga. Ikaw may chance pang mabenta ka dun. sa Bisaya. Kaya mag-aral ka na din ng Bisaya. Sa tingin ko, interesante talaga yung story mo. Kasi may parang kombinasyon de maraming kultura. Meron Punjabi, meron Filipino. Tapos ngayon panahon, nakatira ka sa Canada. So may Canadian na. May Canadian na. Kaya noon, pagdating mo sa Canada, mahirap ba sa'yo maka-assimilate sa Canadian culture? Hindi naman. Hindi ko alam. Medyo parang sanay lang ako. Parang makahalubilo ng iba't ibang lahi. So pagdating dito, hindi naman ako nahirapan. Hindi ko alam kasi, alam mo, taga dito ako, Canadian naman ako. Pero sa tingin ko, medyo mas madali sa mga foreigner na may maraming grupong Pilipino, grupong Punjabi na nakatira na dito. Kung nami-miss mo talaga yung kultura, meron din ng konti dito. Yung mga Pilipino, kung gusto nilang kunyari kumain ng Filipino food, meron na dito. Kung gusto nilang mag-Tagalog, meron mga kausap. Andito na lahat actually, andito naman lahat. But di ba sinasabi nga nila, iba pa rin sa Pilipinas or iba pa rin talaga sa India. Pero nagets ko naman yung sinabi mo na andito na eh. Sa pagkain, environment. Dito nga sa Toronto, may parang tinatawag kami na Little Manila eh. Yung intersection na yun, puro Pilipino. Filipino stores, may nagtitinda pa ng balot. So I think in that sense, oo. I think madali lang mag-transition din. Mahirapan lang sila in a sense na siguro puro trabaho lang. Puro trabaho din naman sa Pilipinas, but dito kasi pag uwi mo, alam mo yun, prepare for tomorrow, the next morning agad. Wala nang, walang mga tambay sa labas. Wala yung parang ganun na vibes eh. Lalo na pag sinasupport nila yung pamilya nila sa Pilipinas, diba? Yes, oo. Kasi hindi lang nila ginagastos yung sahod nila dito sa Canada, pero sa Pilipinas din, diba? Pilipinas din. Gusto mo bang bumalik sa Pilipinas para tumira balang araw? Oo naman. Kino-consider ko din naman yan, but at the same time, ayoko din na kumbaga pakawalan yung Canada kasi nga yung benefits na makukuha mo dito wala sa Pilipinas. But dito kasi sa Canada is parang sobrang work-driven ng culture dito eh. Say for example, yung Christmas. Hindi naman ako talaga nagse-celebrate ng Christmas kasi hindi naman ako Catholic eh. Kasi lumaki ako sa Pilipinas, so parang lumaki ako na nawi-witness ko paano mag-celebrate yung mga Pilipino. Talagang iba talaga. Yung vibes ng Philippines, yung vibes ng Pasko, New Year, talagang ang saya talaga. Pero pagdating ko dito, grabe, super dead. Yung mga tao pumupunta lang sa mga bahay ng relatives or friends nila, nagdi-dinner, mag-aantay ng oras, and afterwards wala na, tapos na, uuwi ka na ng bahay. Yun lang yun. Yung vibes lang siguro gusto ko sa Pilipinas. But ang problema lang kasi kailangan mo ng pera dun. So kung makakapagtrabaho din naman ako dun, konti lang yung maliit yung sahod ko. Not unless na makapag-business ako or kung full time ko tong content creation, pwede din. May chance talaga. Anong ikinikasertor mo yung bahay mo? Ewan ko eh. Sa ngayon, Canada na eh. Ang tagal ko na dito eh. Sa India kasi matagal-tagal, last na balik ko 2015, so matagal din yun. Yung Philippines din, kino-consider ko din naman siya na home, but yung pamilya ko andito na eh. Yung naandun na lang is yung girlfriend ko na lang. So siya yung home ko, kumbaga. Oo. So kung wala din siya dun, wala na akong kumbaga attachments sa Philippines. Ewan ko, crisis din kung anong kino-consider ko na home. Hindi yun crisis, opportunity, diba? Na pwede mong pilihin kahit ano na gusto mo. Actually, oo, sa bagay. May parang kumbaga privilege din yun, no? At least may option ako. Sa tingin mo yata na wala kang home, pero sa tingin ko may tatlong home ka na. Oo naman. Anong paborito mo sa kulturang Pilipino? Siguro yung pagiging nila, welcoming siguro. Napansin mo naman din siguro kasi sa pag-i-interact mo sa mga Pilipino, parang ang friend nila sa'yo, di ba? Yung ibang lahi kasi minsan parang hindi sila ganun ka-welcoming or ganun ka-friendly. Sa Pilipino naman, wala pa naman ako na-meet na pangit yung ugali. Ikaw ba? Anong gusto mo? Parehas din, gusto ko talaga yun. Kasi meron ako napansin, kunyari sa ibang bansa, nakapunta ako sa Germany, di ba? Para magawa yung exchange program. At yung mga tao doon, natatakot talaga sila sa mga tao na hindi nila na kakilala. Pero sa mga Pilipino, hindi naman sila ganun. At gusto ko talaga yun. Sa tingin ko, inaalagaan nila isa at isa. Mahalaga talaga yung pamilya. At kahit yung mga kaibigan, kunyari yung mga katrabaho ko noon, kunyari yung isang ate ko, pinagluto niya ako ng baon. Oo. Sabi niya sa akin, oh, dito yung baon mo. Sabi ko, may baon na ako. Oo. pero parang ginawa lang niya yun para lang sa akin, diba? Para ipakita sa akin na parang mahalaga ako sa kanya.
niya. Parang ganun. Ina-appreciate talaga yun sa mga Pilipino. Pag party ka ng grupo nila, parang inaalagaan ka nila talaga. So noon sa Pilipinas, tumira ka sa kulturang Pilipino, pero tumira ka rin sa mga magulang mo at taga ibang bansa din sila. Kaya anong kultura niyo sa bahay? Indian culture. Puro Indian culture. Pero kumakain din, like sa bahay namin, nagluluto pa rin kami ng mga Filipino food. Yung baon ko sa school everyday, kanin. May parang na-mix na siya eh. But more on Indian culture kami sa bahay. At parehas din dito sa Canada? Dito sa Canada, ganun din. Actually, feeling ko lang mas na-connect ako sa culture namin compared sa Pilipinas. Kasi dun sa city namin, sa Surigao City, at that time, walang ibang family eh. Amin lang talaga. So, in short, wala akong ibang kilala na Indians. Wala kaming simbahan sa Surigao. So, pag nagpe-pray kami, it's either sa bahay or pumupunta kami ng Davao. So, yung Davao City from Surigao, ilang hours na biyahe yun. I think siguro 7 or 8 or 9 hours, nakalimutan ko na. So, hindi ako masyado na connect sa culture ko. But dito kasi, dahil sa daming, Indian population, Punjabi population, yung mga simbahan namin dito, madami, parang feeling connected ako sa culture namin. Ito yung pinakamahalagang tanong sa lahat. Anong pagkain na mas masarap? Punjabi? Pagkain na mas Filipino? Mga Filipino yung mga audience natin, eh. Baka mabash tayo eh. Sasabihin ko lang Filipino. Pero sa tingin mo hindi? Yun ba yung sinasabi mo? Depende kasi yan. Kung gusto mo ng madaming spices or spicy, doon ka sa Indian food. Pero kung gusto mo ng medyo milder side or parang sweet, ano ka sa Filipino? Masarap din naman. Lumaki din naman ako na Filipino food yung kinakain ko. Masarap yung Filipino food din. Everyday ko, nagluluto din ako ng Filipino food. Anong paborito mong pagkain na Filipino? Nasasarapan ako ng Bicol Express. Masarap yung adobong manok na medyo mamantika. Wala masyadong sabaw, oo. Tsaka tinola. Ito yung question ko para sa'yo. Ano ang masasabi mo about Filipino bait? Di ba sinasabi nila yung mga foreigners kasi they're using Filipinos parang to gain views or to gain popularity. Sinasabi nila Filipino baiting daw. Have you ever received that comment ba? Wala, actually. Swerte ka. Swerte ka. Mahilig ako sa Pilipinas, di ba? Kaya mahilig ako gumawa ng mga video sa Tagalog tungkol sa Pilipinas. I guess technically, ginagamit ko yung Pilipinas para makapera. Pero ginagawa ko yun kasi passion ko yun. Kasi may interest talaga ako sa kultura nila. Tapos, hindi ko maka-deny na may advantage ako, na puti ako at nagtatagalog. Kaya mas marami yung attention ko sa Pilipinas kaysa sa Canada. Pero yung puso ko para lang sa Pilipinas. Alam mo, pero ikaw, meron na sinasabi na yun sa'yo? Oo naman. Pero Pilipino ka. Kaya nga eh. Pero yun nga, same explanation as yours na mas may connection nga sa Filipino people. Ganun. Kaya yun yung content ko. Actually sa TikTok, hindi ako nag-umpisa ng Filipino content. Nag-umpisa muna ako ng Indian content. But after ng ilang videos, wala na akong magawa. Wala na akong maisip. Kasi nga, yung connection, wala eh. So doon ako nakapag-decide na mag-switch na lang to Filipino content na lang. Kasi doon ako lumaki eh. Taga doon ako eh. Parang mas may connection. Medyo biased ako. Pero sa tingin ko, kung marunong ka magtagalog o kahit anong wikang Pilipino, ibig sabihin na ininvest mo na yung oras mo sa kultura at pwede ka nang gumawa ng content tungkol sa Pilipinas. I think enough na yun siguro na leverage para ganun. Meron mga mga reaction video, mga vlogger, pero hindi sila marunong magtagalog, di ba? Oo. So, English lang talaga. English talaga yung gamit nila. Hindi ko alam, wala kong problema dyan, pero meron yata yung mga Pilipino na parang, ginagamit lang nila yung mga kultura para sa content. Oo. So in that sense, safe siguro tayo. Sa tingin ko, safe. Safe tayo. Buhay pa.